Welcome back to a series so in heat. Even Scorpion subscribed. In today's video mga kaunggoy, pag-uusapan natin si YoLove and yung issue about kay YoLove mga kaunggoy. Meron nag-expose patungkol kay YoLove mga kaunggoy. So sa mga hindi po nakakaalam, si YoLove po ay isang content creator na I think siya yung dating gumagawa ng Ducks or Jutes. Alam niyo yung mga interview shit na nakikita niyo sa Facebook, sa YouTube, or kahit anong social media. Yung taga-interview ng kabastusan na Ducks or Jutes, ganun bla bla bla. Tapos yun, alam niyo yung mga over the top na talagang over the belt, no? Yung mga over the belt na mga tanungan mga kaunggoy. So, feeling ko nakapanood na kayo. Lahat tayo nakapanood na ng ganun mga kaunggoy. Alright? So, that's the guy we're dealing with mga kaunggoy in this video. Alright? And without further ado, let's talk about all of this shit mga kaunggoy. Let's begin! Let's up those numbers! Alrighty mga kaunggoy, it is I, Manong Jaire. So, YoLove just got exposed mga kaunggoy. He just got exposed mga kaunggoy. Si YoLove, meron kasi siyang controversial na tanong mga kaunggoy. Alright? Alam mo, so ito po siya, si ano pangalan nito? Red Bedonia. I'll just leave this here. So gumawa siya ng 3 minutes and 57 seconds na video talking about YoLove, basically exposing the fuck out of YoLove mga kaunggoy. Alright? So apparently meron siyang claims na scripted content and disrespecting models about sa mga interview na meron daw mga lewd nature sa mga interviews niya mga kaunggoy. Tapos meron siyang tinanong sa babaeng yon na sino ulit yun? Si Red Bedonia mga kaunggoy. So meron siyang tanong na nag-trigger na napa-trigger para kay sino to? Si Red Bedonia mga kaunggoy. Na-trigger po siya sa isang tanong ni YoLove. And we will find out about that shit right now. Gusto ko lang i-call out si YoLove TV. Okay. This is not my usual content, pero hindi ko talaga to ito-tolerate. Lalo na sobrang bastos ito sa part ko at sa mga kapwa kong babae. Okay. First time na na-meet ko si YoLove TV, hindi na talaga ako naging comfortable sa kanya. Since bigla-bigla na lang siya nakarecord. Actually, teka, check ko nga, sino ba ano ba itsura ni YoLove? So sabi nila, hindi daw sila komportable kay YoLove. So tingnan po natin, actually, ang pinakauna kong narinig si YoLove, narinig ko, parang I heard about YoLove nung siya ba yung nakipagsuntukan kay Jonah Renz nung Battle of the YouTubers? Feeling ko siya yun yung na-knockout siya ng isang suntok lang. Siya ba yun, si YoLove, yung nakipagsuntukan kay Jonah? I just gotta say. Wala, naalala ko lang bigla. Kasi, hindi ko talaga siya kilala. Like, who the fuck is this guy? Like, hindi ko siya kilala. Kasi wala naman ako talagang alam sa lahat ng mga social media people dito sa Philippines, mga kaunggoy. Wala akong masyadong kilalang Filipino content creators, mga kaunggoy. Mas marami akong kilala sa abroad, mga kaunggoy, no? So, this guy, narinig ko lang siya or nakita ko lang siya sa radar ko nung lumaban siya sa Battle of the YouTubers and yung na-knockout siya ng isang suntok lang. Mga kaunggoy. Ayan, ito siya. So, oh my God. So, ito. Panoorin na lang natin itong sinabi ni Red Bedonia. 5.7 million followers, mga kaunggoy. So, you gotta say, her influence is very, very mataas, mga kaunggoy. Record na sa camera, Okay. yung kasama niya, then bigla-bigla na siya magtatanong ng mga controversial topics. So, parang wala ka nang kawala. Okay. So, sinabihan ko siya that time na ayaw ko i-post yan kasi ayaw ko ng mga ganun. Okay. So, kanina, pinuntahan niya ako sa isang event. Sobrang bait ko sa kanya kanina. Tapos, ayun, full of respect talaga ako sa kanya. So, nung umalis na ako and I was doing my own thing,
Bigla-bigla na lang siyang lumapit. Nung first namin usap kanina, nagsabi na talaga ako na wala ako sa mood today makipag-interview and ayaw ko muna. Pero nung andun na ako, lumapit pa din siya, then, ayun ulit, interview na naman. Nakaset up yung cameraman niya, nakagano na ng camera. Then ako, I felt uncomfortable na. So yun nga yun yung delikado. Walang consent. Ang pagkakaalam ko, parang meron lumabas na batas ngayon about sa, alam mo yung consent pag nire-record, mga kaunggoy. Alam ko may ganun batas na na hindi ka pwede basta-basta mag-record ng kung sino-sinong tao without their consent, mga kaunggoy. So I think what Yo Love did here is very dangerous, and sa mga content creators dyan, you gotta take note of this. Ang pagkakalam ko, hindi talaga pwede mag-record lang ng mga tao ng basta-basta without their permission, mga kaunggoy. Yun yung pagkakalam ko, mga kaunggoy, no? So, the fact na pumasok siya, cameras blazing, cameras blazing, may ilaw pa siguro, may mic na naka-ready, mga kaunggoy. Feeling ko, like, wala talagang consent and wala talagang tanong-tanong na actually pwede mo naman gawin na tanungin muna na pwede ba kita ma-record bago mo buksan yung camera. Kasi usually pag gumagawa ako ng mga interview content, mga kaunggoy, tinatanong ko muna or may inuutusan akong tao na tanungin sila na pwede pa tanong kung pwede siyang i-interview, like ito yung questions, tapos nile-layout ko na yung questions bago mag-hit yung record para may chance sila or may time sila na mag-isip pa, mga kaunggoy. May consent na at prepared na sila, mga kaunggoy. So yun wala lang, like suggestion ko lang yun kasi ang pagkakalam ko medyo delikado yung di ba, yung without their consent, blah blah blah. Hirap ka ba magpalaki? Hirap ka ba magpalaman? Hindi nyo ba nai-hit ang calorie intake nyo per day? Lalo na yung protein intake nyo araw-araw. Hindi nyo ba nai-hit? Busy ba kayo sa buhay ninyo? Well, huwag kayong mag-alala, mga kaunggoy, dahil ito, Gains Rules, ang tutulong po sa inyo, mga kaunggoy. So ano po ang Gains Rules? Well, ito po ay isang mass gainer. Ayan, nakalagay po dito, Premium Weight Gain Formula, mga kaunggoy. Merong 50 grams of protein. Oh, so maganda po ito kung naghahabol kayo. Hinahabol nyo, clutch time na po. Tapos patapos na yung araw, palubog na. Pwede nyo habulin, 50 grams of protein. Merong 1,250 calories, mga kaunggoy. Para na kayong kumain ng isang meal, mga kaunggoy. So, okay po ito. Lalo na, ito paborito ko, 50 grams of protein. No? Kailangan po natin yan. Lalo na kung may goals tayo ng muscle gain, mga kaunggoy. So, bakit ako mahilig sa mga ganito, mga kaunggoy? Sa mga mass gainer? Well, convenient kasi ito. They provide a quick and convenient way to increase your protein intake, especially for those with busy lifestyles tulad ko or dietary restrictions. So, ako kasi, sobrang busy ko. No? Vlogger po ako, YouTuber po ako, freelancer po ako. So, syempre, taping, recording, alam nyo na yun, mga kaunggoy, no? So, syempre, kung busy kayo, on the road kayo, kailangan nyo ng mabilisan na meal na pwede nyo ibaon, scoop, pack, shaker, ito na po yun, mga kaunggoy, no? So, pwede nyo na lang inumin. Oh, may flavors din sila, mga kaunggoy. Kada flavor, iba't ibang nutritional facts, mga kaunggoy. So, it varies. So, pick your poison, depende po sa inyo. Link down below. Pag pinindot nyo yung link sa ibaba, kayo bahala, pili na lang kayo ng kanya-kanyang flavor. Kung alin gusto nyong flavor doon, mga kaunggoy, no? Meron naman sila, depende sa stocks. Kasi minsan, may mga, mabilis kasi ma-out of stock yung strawberry, Gains Rules, Mass Gainer, link down below. Click nyo na. At ayun na naman, if you wanna support the channel, nasa link sa ibaba, alam nyo na yon. Oo. Alam nyo na yon? Oo. And that's the bottom line because Manong Jara said so. Now on with the video. Noon pa lang, nagsabi na ako sa kanya na ayaw ko muna magpa-interview. Ayun nga, sasabi nga niya na ayaw niya. So ayaw niya talaga. She flat out said na ayaw niya magpa-interview. And still, this motherfucker right here just went in. Cameras blazing. Curiosity, tinanong ko siya. I asked him if ano ba yung content na yan. Okay. So he said, trending daw to now. Meron daw siyang picture na ipapakita
na tatanungin niya ako kung lalaki daw ba or bakla. Since Okay. uso daw yan ngayon. Okay. Sabi niya, yung pictures daw is yung mga models. So, Okay. nasa isip ko is mga lalaki. So, nung pinakita niya yung pinakita niya na picture sa akin is picture ng babae. Okay. So, sa isip ko, akala ko lalaki or bakla, pero ba't babae yung nasa picture? So, akala ko, Actually, eto, here's the thing. Lalo na sa mga ibang FB accounts. Minsan nakakatakot na kasi hindi mo alam kung totoong babae talaga. May may mga ganun Like, I gotta say, idadagdag ko lang yan kasi meron mga ibang mga accounts, may profile pic, ganun, na mukha talagang babae. Tapos, pag nag-scroll down ka sa mga older pictures, tapos, chine-check mo maigi yung features niya, may mapapansin ka. Like ewan ko like, hindi ko alam kung lahat tayong lalaki may ganun. Pero parang, minsan kasi, pag may dinodouble check tayong profile, mga kaunggoy, dinodouble check talaga natin kung authentic na babae talaga. Tapos, may mga times kasi na parang, teka, parang there's something fishy about this shit. Parang dinodouble check mo talaga na, wait, is this a real authentic original girl? And there are times na may makikita kang medyo suspicious, mga kaunggoy, na alam niyo na yun. If you know, mga kaunggoy. Feeling ko naman, magigets yun naman. yung tatanungin niya is Okay. babae ba or tomboy, like for fun lang, ganun. Okay. Like, parang ano lang siya, comedy content, ganun. Okay. Hindi ko talaga So okay siya doon sa ganong klaseng tanong. in-expect yung tinanong niya sa akin. Sabi niya, Lex, kung ikaw, i-judge mo tong picture na to, tatanungin kita kung V ba to or hindi. Yo! You know what? Yo, love, you're a fucking idiot. Alam nyo, sa mga babae kasi, very sensitive yung tanong na yan sa kanila. Like, very sensitive talaga yan, mga kaunggoy. And, masasabi ko na yeah, like, napaka-sensitibo yan. Like, marami talagang babae na matitrigger dyan, mga kaunggoy, sa tanong na yan. And, lalo na sa panahon ngayon, mga kaunggoy, marami talaga. Like, marami talagang matitrigger dyan. Tapos, may picture pa na naka-ready, tas, like, di ba? Like, na tatanungin na, oy, V ba to? Hindi, mga kaunggoy. So, tapos picture ng ibang babae na ang pagkakalam ko, wala atang consent na gamitin para sa video, mga kaunggoy, no? So, that's very, Nagulat ako, like, what a stupid question. Like, how could you ask a girl that question? Sagot ko, sabi ko, kuya, wala naman po ako right na i-judge po tong tao na to kasi hindi ko naman siya kilala. So, yun nga, about sa V shit naman, hindi mo talaga malalaman yan. Like, hindi mo talaga malalaman yan based on pictures talaga, mga kaunggoy. So, yeah, I gotta say it's a very stupid question, mga kaunggoy. Kasi, sa first picture, sa picture pa lang, hindi mo malalaman yun, mga kaunggoy. Hindi nyo hindi nyo ma-figure out kung V or what, mga kaunggoy. Since ang off talaga ng question na yan for me. So, binulungan niya ako kagad. Sabi niya, sakyan ko na lang, then parang puriin ko na lang daw yung babae. Ano yan? For clout na lang ba talaga lahat? Actually, yeah, for clout lahat. Kasi without the clout, wala tayong, like, clout equals money, mga kaunggoy. Let's just get that out of the way. Pag may clout ka, may pera ka, mga kaunggoy. And that's a fact of life. Wala tayong magagawa. That's the way the cookie crumbles, mga kaunggoy. That's how the world works. Pag may clout ka, may pera ka. Lalo na pag content creator ka, may pera ka talaga, mga kaunggoy, no? So I gotta say, you know how it is, right? Kung content creator kayo, pag walang clout, wala talagang pera, mga kaunggoy, right? So, there are times na talagang kailangan talaga mag-clout chase, mga kaunggoy.
Ay, nako. Gamitin mo yung platform mo wisely. Bigyan mo respeto yung mga babae. Wala ka bang nanay para tanungin yung mga babae ng ganyan na questions? Okay. Hindi lahat ng babae magkaparehas. Merong babae na open sa mga ganyan. Merong babae na hindi comfortable sa mga ganyan na question. Tulad ko, hindi ako komportable sa ganyan. Kanina, sobrang naiyak talaga ako sa galit. Kaya sana man lang You Love TV, bago ka mag-content ng mga ganyan-ganyan, magtanong ka muna kung yung babae ay papayag. Ko kasi, kung At saka ito, like, bago mag-start ng interview, mga kaunggoy, dapat sinabi na muna beforehand, before the cameras are rolling, mga kaunggoy, diba? Like, ipakita muna yung ipakita muna yung magiging tanong, mga kaunggoy. Tapos, let them decide kung gusto ba nila mag-partake sa interview na yun, mga kaunggoy. So, I gotta say, like, actually, tsura pa lang ni Yolove, he looks, I don't know, like, talagang may pagkaano siya. And he's not even that impressive, mga kaunggoy, if I gotta say. He doesn't look impressive, sa totoo lang, huh? Yan ko siya sa interview niya kanina. Yung mangyayari, ako na naman yung pipicturean niya. Then, mangdadamay siya ng ibang babae para tanungin niya kung V ba or hindi yung picture ko. Like, parang i-judge lang yung babae based sa itsura, sa katawan. Ano yan? So, it's very, talaga, hindi talaga siya okay, and it's very nakakabastos. Akin lang, very shit. You Love TV, please lang, bigyan mo ng respeto yung mga babae. Di lahat ng babae kaya sakyan yung mga interview mo na scripted. Yung sorry mo kanina, Scripted! Oh, shit! So, ibig sabihin, scripted lahat ng interviews. Okay, like, fair enough. wala yun. Wala yun sa naramdaman kong hiya na tanungin mo ko ng ganyan na tanong sa harap ng maraming tao. Sa harap Kaya pa ng maraming tao. Oh, shit. Hindi ko talaga to palalagpasin. This is why I'm calling you out to expose you. Hello everyone. And, yun nga, na-expose na nga siya, mga kaunggoy. So, tinan natin. Report Yolove. Trash! Okay. Are you okay? Wait, I don't know. Hindi ko alam kung sino to, pero yeah. Are you okay na, babe? Napanood ko post mo kay Yolove, I feel you. Kaya kapag nakikita ko siya sa event, nagtatago kaming halos models. Kung hindi basto si interview niya, nakaka-disrespect. Umiyak ako actually ng malala. Oh, shit. Napakasinungaling niya din, lol. Iba yung sinabi na gawin na content, tas pag go na biglang iba. Ayun nga. Grabe, iba yung tanong. Like, sinabi niya, oh, ito magiging tanong ko. Tapos, iniba. Bigla, mga kaunggoy. What the fuck, man? Good morning, pinanood ko lang po vid na upload mo, sir. Pero naging issue din kami kanina yan. Oh, ang nangyari, nakakaya kasi isang model doon. Buti kinall out ko siya, nakikipag-away. Nakipag-away pa daw yung Yolove. Pwede ko postpone ko natin, height ko lang kahiya. Pagdating kasi namin dun, okay, so meron pang mga iba. Update, nag-reach out po sa akin si Makina and ginawan po nila ng action yung nangyari. Banned na po siya sa mga future events ni Makina since madami din po models nagreklamo sa ginawa niya. Naging victim niya sa ganun na content. Okay, so there you go. Actually, nakikita ko nga yung Yolove na yun. Actually, nung Battle of the YouTubers, nakita ko na rin yung Yolove. And I gotta say, he's very small. He's very small. Mga kaunggoy. Siya yung tipong lalaki na kaya mong baliin ng... Kaya niyo siyang baliin actually. Anyway, yun nga, like, what are your thoughts on all this? What are your thoughts on Yolove? What are your thoughts dito sa issue niya on his giant oopsie that he did, right? And that's the bottom line, because Manong Jari said so. I gotta head out.